Madalas akong tinatanong kung nakakabasa ba ako ng isip. O kaya naman, tinatanong din ako kung nakikita ko kung nagsisinungaling yung isang tao. Di ba? Ginawa pa akong lie detector test. Siyempre, may mga psych majors din dito, no? Na nakaka-relate. Meron ba? Meron. So, meron ba dyan? Pakitaas naman yung kamay. Oo, no? Meron, no? Yan, salamat sa mga nagtataas ng kamay, nakaka-relate kayo. Oo. At syempre, kasabay din nun, ng mga ganong klase ng tanong, meron din mga tao na di man sila nagtatanong, may times, bigla na lang din sila nag-open up. Kaya ako, nagugulat din ako. Bigla na lang may magsasabi na, nag-overthink ako. Kumakabog yung dibdib ko. Alam mo, yung anak ko, madalas ko makita na mag-isa. Alam mo, napapagod na akong pumasok ng trabaho. Lahat ng yon, susundan din yon ng tanong na, tama ba yun? O normal ba yun? Kung hindi man yun yung eksaktong tanong na normal ba yun, halos ganun din yung ibig nilang sabihin. No? At kasama din nun, tinatanong ko din yung sarili ko, bakit ganon? No? Bakit ganon? Bakit may mga tao na mahilig magtanong? Palagay ninyo bakit? Kasi bilang tao, normal sa atin na gusto nating malaman kung yung karanasan at nararamdaman natin ay katulad din ng iba. Di ba? And as psychologist, madalas kong sagot, depende. Depende. At marami sa mga tao pansin ko, alam mo yon, ayaw nila ng ganong klaseng sagot. Gusto nila ng sagot na direkta. Ayaw nila ng paligoy-ligoy. Pero hindi ka naman pwedeng tansyahin yung sagot base lamang sa iilang kwento nila, di ba? Kayo ba papayag kayo, may psychologist na magsasabi sa inyo, alam mo sa tabas ng mukha mo, meron kang depression. Di ba? Nakaka-offend yun. O kaya naman, makita mo bata ang likot. Ay, itong bata na to may ADHD. O di ba? ADHD agad-agad. O kaya naman, may magkwento, sabihin, yung asawa ko, hindi na ako kinakausap. Ganun ba? Hindi siya emotionally available. May iba na yan. Di ba pwedeng pagod lang sa trabaho? Di ba? Ayaw natin ng ganon, tama? Ayaw din namin ng ganon dahil, syempre, pumapasok na kagad dito yung judgment. Kaya nga yung psychology, siyensya siya. Ito ang pag-aaral sa diwa, kamalayan, isip, nararamdaman, o damdamin, at karanasan ng tao. So, sabi ko kanina, normal ba yun? So, tingnan natin yung normality. Kasi, itong normality na to, mahalaga to sa profession ko bilang psychologist. Kasi kapag hindi ko ito naiintindihan na mabuti, mahihirapan kaming malaman kung ano ang normal sa hindi. Pwedeng makapag-misdiagnose kami ng pasyente. Pwedeng magkamali. Ibig sabihin, pwedeng makasama. At yun din yung gusto ko na ibahagi sa inyo. Yung konsepto ng normality ay pwedeng tignan mula sa tao, sa ating sarili. Mahalaga yon at ang hiling ko, pagkatapos ng talk na to, magamit mo to patungo sa kapwa at palawigin sa lipunan. Magkakakabit kasi sila. Hindi ka pwedeng ihiwalay dun sa paligid mo. Hindi ka pwedeng ihiwalay sa mundo. So para maintindihan natin normality, kailangan maunawaan din natin yung tinatawag nating psychopathology. Intimidating lang siyang tingnan, no? Pero hindi naman yan ganun kahirap din kung i-describe ko na. So, para maunawaan natin siya, ano nga ibig sabihin nito? Ito yung patungkol dun sa mga mental health disorders, no? Yung mga abnormal behavior. Pero sa pag-aaral nito, gumagamit din kami ng biopsychosocial approach. Yung mga pinagsama-samang salita, kung papakinggan ninyo, biopsychosocial approach, biological aspect, yung nasa katawan natin, mga nangyari sa, diba? Sa brain natin, brain chemistry, etc. Psychological, katulad ng pinaliwanag ko kanina, kung ano ba yung siyensya ng psychology. Sociocultural, no? Yung mga nangyayari sa pakikipagkapwa natin at sa kulturang meron tayo. At kadalasan, kinakabit na rin dito yung spiritual. Diba? So, biopsychosocial, spiritual approach. So, minsan depende din yon sa kung ano yung gusto nating pag-aralan at
inaangkla natin o inaangkop natin sa kung anong gusto nating pag-aralan. So, ganun pala. Ganun pala talaga yung abnormal behavior. Tinitingnan pala natin dun sa ganung klaseng mga approach. Oo, kasi hindi tayo po pwedeng mag-oversimplify. Delikado. Pero naiintindihan ko naman, dapat pinapadali din naman natin kung minsan yung ibang mga bagay, tama? Pero hindi doon sa punto na kung minsan, nagiging lubos na yung pagsisimplify ng mga konsepto, lumalabnaw. Dahil kapag pinag-uusapan natin ang tao, komplikado, masalimuot. So ngayon, define natin yung abnormal behavior. Pag sinabi natin abnormal behavior, it is a psychological dysfunction within an individual that is associated with distress or impairment in functioning and a response that is not typical or culturally expected. So kahit sa definition na to, hindi to sapat para malaman natin kung ano yung normal sa hindi normal. Bakit? Kasi uulitin ko, kapag pinag-uusapan ng tao, komplikado, masalimuot. Isama mo na rin yung inaalam natin kung saan sila nanggaling, ano yung sex, gender identity, ano yung estado sa buhay, mahirap, mayaman, ano yung background niya, yung pag-aaral niya, at iba pa. Lahat ng yun kinukonsider natin. Kaya gumagamit pa kami ng iba pang tools, psychological tools. Meron din kami yung DSM-5-TR, ICD, hindi naman kailangan malaman yun, pero pinapakita ko lang na siyensya siya. At gumagamit ng current research, at nagsasagawa pa kami ng mga pag-aaral. Alam mo yun? Di pa tapos yun. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. Bakit? Dahil tao ka. Dynamic. Nagbabago. So ngayon, paano natin malalaman? Di ba? Paano natin siya malalaman talaga? Na-mention ko kanina, yung psychological dysfunction, doon natin simula. Ito yung tatlong una na pwede nating magamit para maunawaan kung ano ang normal sa hindi. So gusto ko din maging reflective din kayo sa mga nararanasan nyo ngayon. Ano? So psychological dysfunction na matatawag ang isang bagay kapag wala namang panganib o namamata ang problema pero hindi naaayon yung nararamdaman natin o hindi gumagana ng naaayon ang emosyon, pag-iisip at ikinikilos sa isang sitwasyon. Bigyan natin halimbawa, kunwari sumakay ka ng jeep. Tapos pagsakay mo ng jeep, nandun yung matinding takot. So hindi lang siya simpleng takot, matinding takot. No? Tapos nararamdaman mo, pwedeng may mangyaring panganib. Pero habang tinitingnan mo yung mga pasahero, nonchalant lang sila. Ikaw lang yung OA. Di ba? Parang ganun yung pakiramdam. So normal. Kung titignan mo, parang ako lang yung nagre-react ng ganito. Pwede example yon ng meron siyang psychological dysfunction. Pero syempre marami pa dapat tayong halimbawa. At ikinakabit pa natin to sa iba pang mga punto tulad nung susundan ko. Pagkatapos ng psychological dysfunction, kailangan mo alamin kung meron bang distress or impairment. So, distress or impairment, no? Kapag tinitingnan natin, dito, pinapakita kung meron ba siyang negatibong stress. Oo, negatibong stress. So, sa negatibong stress na to, tinitingnan din natin kung may mga naaantala bang bahagi ng buhay natin. O, ano example ng mga naantalang bahagi ng buhay natin? Yung example ulit natin sa jeep. So, nakaramdam ka ng ganong klaseng pakiramdam, eventually, ayaw mo nang sumakay sa kahit na anong pampasaherong sasakyan. Pinaka-worst, hindi ka nalalabas ng bahay. Di ba? Kasi nakakatakot para sa'yo, matindi eh. At dahil doon, pwedeng maapektuhan, yun yung impairment, yung ilang bahagi ng buhay mo, na pang-araw-araw mo, na-observe na sa panlabas. From internal to external. Pwedeng hindi na kayo nakikita ng jowa mo, ng pamilya mo, at kung sino-sino pa, trabaho mo. So, nandun na yun, naaantala na siya. At yung panghuli, ito yung tinatawag na deviancy. Ito yung sinasabi ko kanina, not typical or culturally expected. Pero alam nyo, itong deviancy na to, or yung hindi ganun katipikal, medyo mahirap siyang alamin. Alam nyo kung bakit? Dahil kung ano yung normal sa isang kultura, maaaring hindi pala, normal pala yun sa iba. So sa atin, may mga bagay na kinukonsider nating normal, sa ibang bansa ay hindi sila normal. So bibigyan ako ng halimbawa. Kaya medyo tricky itong part na to. Halimbawa sa kultura natin, kapag nagpapaliwanag tayo at para masabing nagsasabi ka talaga ng totoo, ano yung dapat nating ginagawa? Nagpapakita dapat tayo na nakatingin tayo sa mata niya. Pero kapag titignan natin yung karatig bansa natin, yung Japan, kapag ginawa mo tumingin ka sa mata ng isang tao, lalo na nakakatanda yan o kaya may posisyon, anong sasabihin? Kabastusan yun. Diba? Sa US, tayo,
'Di ba? Sa kanila, sa US, kapag makikipag-usap, okay lang, natawagin mo ng first name basis yung kausap mo. Oh. Pero sa atin, kapag tinawag mo yung nanay mo, Oy, Elizabeth, Dolores, 'di ba ano sasabihin? Nakakabastos yun. Tawag ka nanay, tatay, ate, kuya, po at opo. Kasi pagpapakita ng paggalang. So sa Finland, itinuturing na mature at example ng self-control kapag tahimik ka. Pero sa atin, nasa loob yung kulo mo. Pwedeng ganun, di ba? Pero ang punto dito, iba-ibang kultura, iba-iba ng pagtingin, no, sa kung ano ang normal. At dito, consistent yung tinatawag natin na cultural relativism. Sa cultural relativism, sabi dito sa definition nito, beliefs and behaviors must be understood within their specific cultural context rather than judged by external standards. Ibig sabihin, kailangan kilalanin mo muna ang konteksto bago mo maintindihan. Kaya nga paborito ko yung quotes ni Harper Lee eh. Familiar ba kayo doon? To Kill a Mockingbird. Sabi niya, you never really understand a person until you consider things from his point of view. Until you climb inside of his skin and walk around in it. Pwedeng hindi nagme-make sense sa'yo ang isang bagay kasi nasa labas ka nun. Kaya anong pwedeng gawin? Kailangan natin lumubog sa karanasan ng isang tao para maunawaan mo. Pwedeng hindi nagme-make sense sa'yo kasi hindi nangyari sa'yo eh. O hindi pa nangyayari sa'yo. At alam ko, baka may mga pilosopo dito sabihin na, ganun pala dapat maranasan ko din. Hindi. Meron tayong tinatawag na empathy. Libre po yun. Pwede natin exercise, pwede natin gamitin, wag po tayong mahiya, wag tayong magtipid. 'Di ba? So, ibig sabihin, sa sinasabi ko, hindi pala lahat ng different ay itinuturing na masama. 'Di ba? Hindi lahat ng different ay abnormal. Ang lalim noon ng abnormality tsaka normality kapag pinag-uusapan. So, naniniwala ba kayo doon? True? True. Kasi tulad ng sabi ko, ang tao ay dynamic, nagbabago, at may mga natututunan tayo, kaya dumadagdag yung kaalaman at nauunawaan natin na malalim ang karanasan ng tao. Magbibigyan ko sa isang example pa. Mataas yung IQ. Oh. Ano pa example? Mga may extraordinary talents. Yung mga taong may strong personality. Mga different people sila, di ba? Hinahangaan ba yung ganon? Yes? Yes. Pero naniniwala din ba kayo na itong mga tao na to, na hinahangaan na sinasabi ninyo, pwedeng mapunta sila at makita na hindi sila kahanga-hanga base doon sa mga taong sinasamahan nila. Naniniwala ba kayo doon? Oo, kasi minsan, yung mataas ang IQ pwedeng maging smart shaming, di ba? Sina-smart shame sila. Pag talented ka, pwedeng isipin ng iba na pwedeng bida-bida. Strong personality, pwedeng minsan isipin na mayabang. So, kahanga-hanga sa mga tao, pero minsan, depende sa pinapakasamahan nila o grupo, different yung nagiging outcome. Diba? So, madalas, kapag naiiba ka at hindi komportable ang marami sa'yo, pwede kang tawaging abnormal. O kaya naman, hindi ginagamit direkta no, yung term na abnormal, pero pinaparamdam sa'yo na iba ka, na outside ka. Diba? Halimbawa na lang ngayon, yung mga kabataan, ano ang sinasabi? Weak. Na para bang, yung mga naunang henerasyon na hindi nakaranas ng ganong klaseng pakiramdam. Di ba? Hindi ba pwedeng, kaya may mga problema yung kabataan kasi doon sa sistematikong problema na dulot din ng mga naunang henerasyon? Ikaw ba naman magpamana ka ng ganitong klaseng ekonomiya eh? Di ba? Hindi ba naman masira yung mental health mo? See, kung hindi natin tinitingnan yung pwedeng ugat, di ba? Yung pinagmumula ng problema, pwedeng magdulot siya ng pag-iiba. Ang masama pa rito, kapag kinokorek mo yung mga ganong klase ng tao, ikaw pa yung parang may problema. Ang hirap, di ba? Ang hirap ng tao. Ang hirap ng pag-aralan. Pero iilan lang yan no, sa mga example natin. Pero kahit na ganon, exciting at fulfilling pa rin ang agham panlipunan. Kabilang na dun yung psychology. Kaya dapat inaaral to ng mabuti. Inaaral kayo ng mabuti, tayo ng mabuti, dahil komplikado tayo, masalimuot. Ang malaking hamon dito sa mga ganitong klase ng pag-aaral ay kung paano mapaparating sa mas marami
itong mga nalalaman natin nang sa ganoon magkaintindihan tayo. 'Di ba? Tingnan ko nga kung may natutunan na kayo sa mga nauna kong shinare. Sasabihin niyo sa akin ngayon kung abnormal o hindi normal at normal, no? Normal o hindi normal, no? Hindi real or fake. Normal o hindi normal, no? Katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap. So bibigyan ko na isang example. Si Juan ay nawalan ng mahal sa buhay, kamakailan lang. Nasabi niya na nakakausap niya pa rin ang mahal niya sa buhay sa panaginip. Minsan, sabi niya nakikita pa rin niya to. Normal o hindi normal? Hati yung sagot, ano? Pero babalikan natin kanina sa definition, no? Di ba, hindi ko naman ina-expect na dapat kabisado niyo siya. Culturally expected ba to sa mga Pilipino? Kapag nag-grieve, di ba? Kino-consider din natin siya. Imagine kung ikaw ay psychologist tapos westernize yung mismong perspective mo, no? Ay, bigyan ko to ng auditory tsaka visual hallucination. Di ba? Hindi ganon. Pangalawa, paglalagay na expectation sa mga batang edad 6 hanggang 10 para alagaan ng mga nakababatang kapatid. Meron na ditong nakarelate. Hindi! Sabi niya. Di ba? So, normal o hindi normal? Hindi normal. Hindi normal. Pag kim-kim ng nararamdaman, kahit na hirap na to sa pinagdadaanan, to the point na naapektuhan na yung pang-araw-araw niya, normal o hindi normal? Yung ganung nangyayari sa kanya. Hati, no? Kasi depende pa rin doon sa kung ano yung context. Oo. Pero ang gagaling ninyo, kasi sumasagot kayo, medyo nakukuha nyo yung konsepto ng kung ano yung normal sa hindi normal. So mula doon sa sarili, sa atin, palabasin natin yung ideya ng normality. Normal ba na umaalis ng bahay ng alas 4 ng umaga para makaabot lang sa trabaho ng alas 9? Normal bang wala nang hi at hello, tapos diretso mong tatanungin yung isang tao na parang may utang siya sa'yo, nasagutin ka? Oh. Normal bang mawalan ng pakialam sa kapwa? Depende. Oh, normal ba na pumatay ngayon? Normal bang sinasamba yung mga politiko kahit harap-harapan ka ng niloloko? Tama, di ba? Hindi. Normal ba na kinakalbo ang kalikasan para sa tinatawag nating progress, advancement? I love this. Pero ito ay normal. Ito ay normal na natututunan natin na tanggapin na lang. Kasi wala tayong magawa. Pero malinaw, hindi porket na normal na itong pinag-uusapan o common na sa atin, ito'y nakakabuti para sa atin. Sana kasama sa kagustuhan natin na maunawaan yung mga komplikadong bagay ay huwag natin kalimutan yung pinaka-basic at talagang mahalaga, ang kapwa. No? Ang kapwa. Ang kapwa, sabi ni De Gia, yung the self in the other. Kapwa. Ang pagkakaroon ng pagkilala na hindi iba sa atin, ang isang tao ay makapangyarihan. Hindi natin inihiwalay ang sarili sa kabila ng kaunting pagkakaiba-iba. Nakasentro tayo sa pagkilala at pangunawa kung saan ba tayo magtatagpo at magkakaroon ng pagkakasundo. Sa kapwa, nakikilala natin ang sarili sa taong kaharap natin. Napapamalas nito yung tinatawag natin pakikiramdam o empathy. Kaya kapag nagbubukas ng dibdib, maganda sanang hindi natin kine-question kaagad, hindi hinuhusgahan. Bagkus, pinapakinggan natin kung saan siya nagmumula. Kung may dapat kang malaman sa akin bilang psychologist, ito yun. Malayo ang mararating ng isang taong marunong makinig. Hindi kami nakakabasa ng isip, pero handa kaming makinig ng mga kwento. At speaking of marunong makinig, ito yung gusto kong paalalahanan sa'yo. Matuto kang palaging pakinggan ng sarili. Huwag mong kalimutan yung sarili. Bago mo sabihing may mali sa'yo, huminga ka ng malalim. Tanungin yung sarili, hindi kaya nagiging judgmental ako sa sarili ko? Paano ko ito nasasabi? Ano bang nangyari? Sino kaya yung mapagkakatiwalaan ko na pwede ko makausap tungkol dito? At marami pang iba na sana yung mga question na yon, yung mga tanong na yon ay makatulong para mas maunawaan ang sarili at kung ano pa yung mas makakabuti sa'yo.
At kung meron din akong iiwan sa'yo, sa inyo ngayon, at sasagutin natin yung normal ka pa ba, ito rin yun. Hindi lahat ng nararamdaman nating negatibo ay automatic na problema o sakit. Malinaw yun, ha? Hayaan nating maramdaman ang dapat nating maramdaman tulad ng inis, galit, puot, tampo at iba pa. Dahil lahat sila ay pakiramdam din tulad ng saya at ligaya, excitement. Pero syempre, kung naliligaw ka pa rin, kasi nangyayari pa rin yan sa atin, huwag kang mahiya na lumapit. Kasi hindi ka naman mag-isa. Nandito kami mga mental health professionals para gabayan ka. May mga taong nagmamahal sa'yo. Minsan, pag sobrang dami nating iniisip, nakikita lang natin yung problema, di natin nakikita may mga taong nagmamahal sa atin. Kaya babalikan natin yung tanong kanina na, normal ba talaga yun? Sana sa tanong na to, mas maging mausisa tayo. At, syempre, mas tuklasin pa natin yung sarili at hindi natin ikinukulong doon sa question na normal pa ba to. Nagiging mausisa ka kasi tinatanong mo na, paano ko to nararamdaman? O bago ko to maramdaman, anong nangyari? May nangyari ba kanina? At higit sa lahat, inaalam mo din, syempre, ano kaya yung pwede kong gawin? Kasi sa ganitong klase ng pagkakataon, kahit pakiramdam mo na walang-wala kang kayang gawin, meron kang pwedeng gawin. Kaya mo makaalis sa dilim. Hayaan mong maging tao ka. Alamin mo, pakiramdaman mo, ilarawan mo. Hayaan mong maging pamilyar ka sa mga nararanasan mo. Pangalanan mo to ng walang panghusga. At huwag mo ikukulong sa mga pangalan na hindi naman nanggagaling sa katutubong karanasan. Sa mundong pabago-bago, kung ano yung pagtingin natin dun sa normal, at ayos lang yon kung nagbabago yung pagtingin natin dun. Sana ang maging normal natin ay nakakabuhay. Pinagdidiwang yung tagumpay ng isa't isa. At higit sa lahat, nagbibigay ng espasyo para sa lahat. Walang naiiwan. Yung marunong tumanggap ng buo. Kasi handa na yung mundong maging mapagpalaya at mapagkalinga. Salamat.